Dahil po dyan sa inyong pagkapanalo ay syempre siguradong sigurado na kasama muli kayo doon po sa prosecution panel ng Kamara dito po sa impeachment ng Vice President. Sir, bago ko lang po tanungin kung ano yung inyong paghahanda, siguro hingan ko po muna kayo ng reaksyon. Ang sabi ho ng Vice President ay gusto niya ng bloodbath. Pag tinagalog natin yung bloodbath, dumanak ng dugo. Handang-handa daw po siya doon sa impeachment trial. Although yung kanyang mga abogado, may petition pa po sa Supreme Court para pigilan ang impeachment trial ng Senado, sabi niya handa naman daw po siyang sumagot. Gusto niya ng trial. Tugon po ninyo, Congressman Defensor. Mas maganda sigurong sabihin natin, Nympha, na winner takes it all. Yan ang impeachment trial na ito. Hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto nating malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya ng prosecution at ng defense team. Mas magandang handang-handa ang lahat ng kampo para mas madaling tanggapin ng taong bayan ang resulta. Gusto kong makita na handa si Vice President para sakaling ma-acquit siya, madesisyon ng ma-acquit siya ng ating mga senador. Madaling tanggapin ng taong bayan, madaling tanggapin ng mga 215 members of Congress who signed the impeachment complaint. At maganda ring handa ang prosecution team na sakaling ma-desisyonan ng ating mga senador to convict her, matatanggap din niya. Sana wag pakialaman ng ating Korte Suprema ang impeachment. This is a purely political process. It is a political question na dapat sagutin ng mga taong bayan o ng mga nahalal na senador at mga kongresista at hindi dapat pakialaman ng ating Korte Suprema kung wala din namang kamalian o tinatawag na grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives or the Senate. Opo. Ang dating po nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath. Kasama doon po sa kanyang statement kasi yung confidence niya na walang mapatutunayan ang prosecution laban sa kanya kasi sabi niya hindi pa naman po nagkakakitaan actually ng kung anong ebidensya ang hawak ninyo at ang hawak niya. Pero kayo po, Congressman Defensor, how confident are you po doon po sa hawak ninyo ng mga ebidensya at doon sa impeachment case na na-file na po ninyo sa Senado? Confident kami, Nympha, kaya sinasabi ko na instead of a bloodbath, gusto namin winner takes all. Pero sa bawat impeachment trial, tandaan natin na hindi bigat lang ng ebidensya ang kinakailangan. Sa totoo lang, sa ilalim ng ating batas, walang sukat o walang sukatan ng ebidensya na kailangan ipresenta because hindi ito isang criminal proceeding where guilt beyond reasonable doubt needs to be proved. Hindi rin ito isang civil kung saan substantial evidence ang kailangan. Ang impeachment trial ay isang kakaibang proseso kung nasa mga senador mismo natin ang pag-appreciate o pagdama kung ano ang nararapat to convict or to acquit at nasa kanilang sariling pag-iisip o nasa kanilang konsyensya ang bigat kung dapat nga ba manatili o tanggalin ang isang mataas na opisyal. So tandaan natin yan na nasa kamay ng bawat isang senador kung paano nila tatanggapin ang ebidensya at kung gaano kabigat sa kanilang konsyensya ang ebidensyang mailalatag. Ayan, maigi po nabanggit po ninyo yan, Congressman Defensor, na nakasalalay sa mga senador kasi individual, bawat isa hukom po maghahatol sa Vice President at batay po yan dapat doon sa mga ihaharap ninyo. Ngayon po, sa ngayon ho ba, ina-assess na ninyo kung ano yung chances na ma-convict ang Vice President sa Senado with the current composition po ng Senado? Meron kasing aalis, hindi ba? May mga bagong elect. So kung i-add na po yung mga maiiwan pa, ito na lang, kung i-assess po ninyo yung magiging composition ng Senado sa 20th Congress na magliliti sa Vice President, na-assess na ho ba ninyo? Meron ho ba kayong level of confidence na mapapakonvict ninyo ang Vice President, sir? Ayaw naman natin pangunahan ang bawat senador kung ano ang kanilang magiging boto at pangit sabihin kung anong kanilang apilyasyon. Kasi ayaw nating pangunahan ang kanilang pag-iisip, how they will vote. But we cannot avoid saying na ang isang impeachment trial is a political process. It's purely a political act. At hindi may iwasan na may kampihan. At ang bangayan sa impeachment trial ay magdadala kung saan nakapanig ang konsyensya ng isang senador judge. So sa tingin ko ngayon sa resulta ng election for senator,
napakaganda kasi balanse Mhm. ang mga senador na inihalal na mga taong bayan. Ano pong ibig sabihin ng Merong balanse, Congressman? Meron. merong alyansa, nasa Mm-mm. grupo ng alyansa. Mhm. Meron din namang nasa hanay ng ating dating Pangulong Duterte at Mm. sa hanay ng ating Vice President. Meron din namang sa hanay ng mga dating kakampi ni Vice President Leni Robredo na tulad ko. Mhm. Gustong-gusto ko na balanse para mas madaling tanggapin ng taong bayan at hindi sabihing nailuto natin ang desisyon ng Senado sa impeachment court. So Mhm. the more balanced our membership and composition of the Senate, it's better for the Vice President so she will have a fair trial. Magiging patas para sa Vice Presidente kasi sa dulo ng lahat na ito, gusto nating matapos na itong impeachment trial dahil napakabigat na daladala ng gobyerno, ng Senado at ng taong bayan Mhm. going into the midterm and to the last term. Ayaw kong daladala natin ito. And this is nothing personal for me. My obligation as a prosecutor was brought to me by being elected by the 200 members Mhm. of the House of Representatives. Kasama doon ang mga dating kaalyado ng Vice Presidente na pumirma din ng impeachment complaint. I want it to be as fair and as objective as possible, maging patas para sa akin para matanggap ng lahat ang magiging desisyon ng ating mga senador. Ayun, opo. Dun po sa tatlong senador, dalawa re-elected, Senator Bongo and Senator Ronald De La Rosa, at bagong halal po, Senator-elect Camille Villar. Lahat po sila inendorso ni Vice President Sara nitong eleksyon. So paano po ninyo sila titingnan bilang impeachment court judges? Sila ho ba, sa ngayon ho ba, natatantya ninyo o kayo personally, ipupush ho ba ninyo na mag-inhibit yung tatlo? Hindi ko gagawing mag-inhibit ng isang senator judge. Opo. Sa totoo lang, walang motion for inhibition sa isang impeachment court because this is not a judicial proceeding. Hindi natin ina-assume na magiging fair, that they will have the cold neutrality of an impartial judge the way a judicial process would want it. Obligasyon na lang namin na mailatag ng malinaw ang ebidensya para sakaling ang kanilang konsyensya sa pagbalanse na ipapakita ng prosecution ay mababalanse nila sa kanilang isip na dapat nga ba ma-convict o dapat ma-acquit. Pero hindi dapat ini-inhibit ang mga senator judges regardless of their affiliation. Meron pa po palang isa, si Senator Amy Marcos din, inendorso ni Vice President Sara. At si Congressman Marcoleta rin, Congressman Marcoleta, kahapon sa interview po after ng kanyang proklamasyon, sabi niya umpisa pa lang mali na yung pagpa-file, tinutulan niya ito. So, well, sabi niyo nga hindi niyo ipapa-inhibit. So, ang tama ho bang sabihin na ang challenge po nasa inyo sa prosecution panel para talagang ipakita na matibay ang ebidensya? Tama yun. Ang challenge ay nasa prosecution team at ang challenge ay nasa taong bayan paano nila makikita ito. Remember, ang paghusga nito nasa ating mga kababayan. Hindi kailangang ipaliwanag ng senador ng gusto kung ano ang kanilang magiging boto dahil there will be no written decision by the Senate court in an acquittal or in a conviction. Boboto lang sila ng yes to convict, no to acquit, at nasa kanila na yon if they will explain their vote. Pero walang written decision. Kaya para sa akin mabigat na obligasyon ito hindi lang sa aming prosecution team, kung hindi sa mga senador din. Isipin nilang mabuti kung anong pulso ng taong bayan kasi nasa kanila ang bola ngayon kung sila ang paghuhusgahin pagkatapos ng presentation of evidence. Tsaka po ano yan, dapat hindi din talaga po mag-assume o mag-presume kung ano man ang magiging boto ng mga senador kasi may mga surprises. Hindi ho ba, Congressman Defensor, naalala ko yung impeachment trial ni dating Pangulong R.P. Estrada, yung botohan dun sa second envelope, merong mga bumoto dun na hindi mo akalain na boboto at tawag dito against the opening of the second envelope, hindi ho ba? So, aabangan talaga natin. Ngayon po, Congressman, sa pagpasok ho ng 20th Congress, yun ho bang composition, yung po, kayo po sa prosecution panel, except po yung dalawang kasamahan ninyo na hindi pinalad nitong eleksyon, kayo pa rin po, siguradong kayo pa rin po, o magbobotohan pa ho ba ulit
sa plenary para o magbobotohan or kung anong proseso man po para kayo yung i-assign o i-elect na prosecution team? NIMFA, pagbukas ng 20th Congress, inonominate at i-elect ulit ng plenaryo kung sino ang magiging prosecutor. Pwedeng madagdagan kami. At yung mga hindi na nakasama at hindi pinalad ng eleksyon, maaaring palitan ulit sila ng bagong liderato ng House of Representatives. I won't make any assumptions if I will continue to be as prosecutor. Pero sakaling mapili ulit ako, handa naman ako because parang piskal sa korte, NIMFA, hindi mo pinipili ang kasong nakafile sa korte. Obligasyon mo yan kung ikaw ang piskal na ilatag ang ebidensya as part of your mandated duty. So abangan natin kung sinong madadagdag, and I understand that former Senator Laila De Lima and Attorney Chel Jokno have been invited and have accepted the offer to be part of the prosecution team. Maganda silang dagdag sa prosecution team.